Welcome back to Papa Budot Stories. Gusto mo ba ng kwentong nakakaantig? Tatagal ka ba sa mga bagay na halos wala kang alam? Shhh! Minsan, sa sobrang dami ng gusto nating gawin sa buhay, ay nalilito na tayo kung ano ba dapat ang uunahin, lalo na kapag may responsibilidad tayo na hindi pa mabitawan. Ang sabi nila ay, focus lang naman sa goal ang kailangan nating gawin para hindi tayo maligaw ng landas. Pero paano kung kailangan nating mag-focus sa biyahe? Pagpatuloy ba o ititigil na lang? Kilalanin si Josephine sa panibagong episode ng Papa Budot Stories at pakinggan ng mabuti ang kanyang maikling kwento. Magandang hapon, Josephine. Magandang hapon din, Papa Budot at viewers. Ang maikling kwento ko sa hapong ito ay ang biyahe. Bakit nga ba barya lang sa umaga? Ang bawat tao ay may sari-sariling jeep na minamaneho. Maraming tao ang sasakay at sasama sa iyo sa paglalakbay sa biyahe. Ngunit hindi lahat ay magbabayad ng sapat. Minsan kulang, minsan sobra, madalas sakto. May mga tao na basta-basta na lang sasabit at sasabay sa biyahe ng buhay. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay sila'y mananatili. Sa kalagitnaan ng daan, maraming trapiko na nadadaanan. Ang biyahe ng buhay ay panandili ang titigil. May mga pasaherong biglang bababa na walang kabayaran, ngunit patuloy natin itong hinahabol at pinitutuanan ng pansin. Hindi nagtagal, umusad din ang trapiko. At hindi natin makalimutan ang mga pasaherong hindi nagbayad sa atin ng tapat. Ang mga taong bigla nila naglalako. Marahil pati sila ng ating biyahe. Bahagi ng kayanasan na dapat nating tanggapin. Minsan din masisiraan ang jeep at palagi tayong pinanghihinaan ng loob na ayusin ito. Dahil sa takot na aalis sa mga pasahero at lumipat na ibang sasakyan at hindi na sila makita pang muli. Minsan ito rin ang nagiging dahilan ng pag-iba ng daloy ng ating ruta. Sa sobrang takot, lungkot at galit, hindi napapansin na naiiba na ang ruta na ating kinatatayuan. Hindi natin napansin na mas lumalayo pala ang biyahe dahil sa ibang ruta na tinahak natin. Ngunit ano nga ba ang magagawa natin? Usang bababa ang mga pasahero isa-isa at iiwan tayo sa biyahe. Merong mga darating upang samahan tayo muli, upang makarating sa ating destinasyon. Ang mga minsay sumabit ay makikita natin muli sa takbo ng biyahe. Tayo rin ang magdedesisyon kung tatanggapin natin sila muli sa ating jeep na minamaneho. Ngunit sa pagdedesisyon, dapat nating alalahanin ang mga sakit, lungkot at galit na dinulot ng mga pasaherong ito. Ang ilan ay magbibigay ng saya. Ang iba pa ay mga hamon na magtuturo sa atin kung paano magiging mas matibay ang jeep upang makarating sa ating pagtutunguhan. Ang biyahe ng buhay ay hindi palaging madali. Ang mga kurba, matarik na daan at mga biglaang pag-ulan. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin tayo maglalakbay. Patuloy na naghahanap ng paraan para makarating sa ating destinasyon. Kahit minsan hindi natin alam kung saan tayo patungo. Maraming salamat sa ibinahagi mong napakagandang istorya, Josephine. Kami ay lubusang naantig sa mga damdamin at nilalaman ng iyong kwento. Maraming salamat din po, Papa Budot at mga tagapakinig. Hanggang sa muli, paalam!